Kumusta, mga kakwento at mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa payapa at masaya kayong kalagayan ngayon. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso na tiyak na magpapaluha, magpapakilig at gigising sa inyong mga damdamin. Sabi nila, ang pera daw ay kayang bumili ng magandang bahay, pero hindi ng masayang tahanan. Kayang bumili ng gamot, pero hindi ng tunay na kalinga. Paano kung ang yaman na pinaghirapan mo ay siya ring magiging dahilan ng pagguho ng mundo mo? Handa ka bang malaman ang totoo, kahit gaano pa ito kasakit? Simulan na natin ang kwento. Halos mabulag si Kali sa sunod-sunod na kislap ng mga kamera. Ang tunog ng palakpakan sa loob ng malawak na conference hall ay tila dagundong ng kulog, pero para kay Kalis, ito ay tunog lamang ng isa pang karaniwang araw. Nakangiti siya. Kinakamayan ang mga investors na nag-uunahang lumapit sa kanya, pero ang isip niya ay lumilipad na pauwi. Congratulations, Mr. Balani. Ito na yata ang pinakamalaking deal sa kasaysayan ng Sinagtala. Bati ng isang reporter habang tinututok ang microphone sa kanya. Tumango lang si Kalis. Inayos ang butones ng kanyang mamahaling Amerikana. Salamat. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, ginagawa ko ang lahat ng ito hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Pamilya. Isang salita. Pero libo-libong emosyon ang dala nito sa kanya. Sa edad na 30, nasa kanya na ang lahat. Pera, kapangyarihan, at respeto. Siya ang tinaguriang prinsipe ng Sinagtala. Pero sa kabila ng kinang ng tagumpay, ang tanging gusto lang niya sa mga oras na yon ay ang makauwi sa dalawang babaeng pinakamahalaga sa buhay niya. Ang kanyang inang may sakit na si Nanay Gunita. At ang babaeng malapit na niya nga kasama habang buhay. Si Yasmin. Mabilis na nagmaneho si Kalis pauwi. Nang pumasok ang sasakyan niya sa gate ng kanilang mansyon, agad siyang sinalubong ng katahimikan at ganda ng lugar. Ito ang paraiso na itinayo niya para sa kanyang ina. Pagpasok niya sa pinto, naabutan niya ang isang eksenang laging nagpapalambot ng kanyang puso. Nakaupo si Nanay Gunita sa wheelchair sa may sala, habang si Yasmin ay nakaluhod sa harap nito, matiyagang pinapakain ng prutas ang matanda. Dahan-dahan lang po. Nay, malamig na sabi ni Yasmin. Ang boses nito ay parang musika. Pinunasan pa nito ang gilid ng labi ng matanda gamit ang isang malinis na panyo. Napabuntong hininga si Kalis sa sobrang pasasalamat. Napakaganda ni Yasmin, hindi lang sa panlabas, kundi pati sa kalooban. Sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng babaeng tulad nito. Isang modernong babae na handang mag-alaga ng isang matandang ulyanin na at hirap ng kumilos. Love. Gulat na bati ni Yasmin nang mapansin siya. Agad itong tumayo at sinalubong siya ng mahigpit na yakap. Amoy lavender ang pabango nito, nakakawala ng pagod. Ang aga mo yata? Kumusta ang signing? Ayos lang, mas gusto kong umuwi agad. Sagot ni Kalis sabay halik sa noo ng nobya. Lumapit siya sa kanyang ina. Nay, nandito na po ako. Si Kalis po ito. Walang kibo si Nanay Gunita. Nakatulala lang ito sa kawalan. Simula nang ma-stroke ito at magsimulang makalimot, madalang na itong magsalita. Hinawakan ni Kalis ang kulubot na kamay ng ina. Malamig ito. Pinakain ko na siya at pinaliguan, love. Ulat ni Yasmin habang hinihilot ang balikat ni Kalis. Huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala kay nanay habang busy ka sa kumpanya. Tumango si Kalis. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, Hiyas. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ni Yasmin sa kabilang kwarto, pumasok si Kalis sa silid ng kanyang ina. Dala niya ang isang maliit na box. Hindi ito regalo. Isa itong bagong labas na digital clock na may hidden camera. Wala siyang duda kay Yasmin. Hinding-hindi. Ang paglalagay ng camera ay para sa kaligtasan ng ina. Madalas siyang wala sa bahay dahil sa negosyo at gusto niyang mamonitor ang blood pressure at pagkilos ni Nanay Gunita
Kapag inaatake ito ng sakit, gusto niyang siguraduhin na kung sakaling may mangyaring emergency at wala ang mga katulong, makikita niya agad sa kanyang telepono. Inilagay niya ang digital clock sa bedside table, nakaharap mismo sa higaan ni Nanay Gunita. Para sa'yo ito, Nay, para lagi kitang nababantayan. Bulong niya bago hinalikan ang natutulog na ina. Kinabukasan maagang umalis si Kalis para sa isang emergency board meeting. Habang nasa biyahe, naalala niya ang camera. Hindi pa niya ito natetest ng maayos. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang app na konektado sa device. Loading. Connected. Luminaw ang video sa screen ng cellphone niya. Kitang-kita ang kwarto ng ina. High definition. Malinaw din ang audio. Nakita niya si Nanay Gunita na nakaupo sa kama, tahimik na nakatingin sa bintana. Napangiti si Kalis. Effective ang camera. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto sa video. Pumasok si Yasmin. Nakasuot ito ng magandang damit. Mukhang aalis. May dala itong mangkok ng mainit na lugaw. Inaasahan ni Kalis na makikita niya ang malambing na pag-aasikaso ng nobya. Gaya ng nakikita niya araw-araw. Hinintay niya ang matamis na ngiti nito, pero nag-iba ang ihip ng hangin. Sa screen ng cellphone, nakita ni Kalis ang pagbabago sa mukha ni Yasmin nang isara nito ang pinto. Nawala ang amo ng mukha nito. Napalitan ito ng isang ekspresyong hindi pa nakikita ni Kalis kailanman. Malamig, nandidiri, at puno ng galit. Padabog na inilapag ni Yasmin ang mangkok sa mesa, dahilan para tumapon ang kaunting mainit na sabaw sa kamay ni Nanay Gunita. Napapitlag ang matanda sa sakit, pero bago pa ito makadaing, dinuro na siya ni Yasmin. Bilisan mong kumain, matanda ka. Wala akong oras na sayangin sa pagpapakain sa'yo. Sigaw ni Yasmin. Ang boses ay matinis at masakit sa tainga. Ang baho-baho mo na nga. Pabigat ka pa sa buhay namin ni Kalis. Nanigas si Kalis sa loob ng kanyang kotse. Muntik na niyang mabitawan ang telepono. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol na humahampas sa kanyang dibdib. Hindi ito totoo. Panaginip lang ito. Ang babaeng mahal niya. Ang babaeng akala niya ay anghel. Bakit ganito? Sa video, sa pilitang sinubuan ni Yasmin ng mainit na lugaw, si Nanay Gunita. Umubo ang matanda at sa halip na tulungan, hinawakan ni Yasmin nang mahigpit ang panga nito. Ubusin mo yan. Kapag hindi mo inubos yan, hindi ka iinom ng tubig buong araw. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Kalis. Ang dugo niya ay umakyat sa kanyang ulo. Ang paghanga at tiwala na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang umaapoy na puot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Mabilis niyang inikot ang manibela pabalik. Halos lumipad ang sasakyan ni Kalis sa bilis ng kanyang pagmamaneho. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. Namumuti ang mga buko sa tindi ng gigil. Sa passenger seat, nakabukas pa rin ang kanyang cellphone. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay parang mga punyal na tumatarak sa kanyang puso. Pirmahan mo to. Ilagay mo ang thumb mark mo dito. Sigaw ni Yasmin sa video. Sumulyap si Kalis sa screen. Kitang-kita niya kung paano sa pilitang hinihila ni Yasmin ang nanghihina at nanginginig na kamay ni Nanay Gunita papunta sa isang dokumento. Umiiyak ang matanda. Pilit na nagpupumiglas pero walang laban ng huli sa lakas ng babaeng bata at malusog. Tulong! Tulong! Garalgal na ungol ni Nanay Gunita. Walang makakarinig sa'yo. Nasa trabaho ang magaling mong anak. Sagot ni Yasmin sabay tulak sa noo ng matanda. Pagod na akong magpanggap na gusto kita. Pagod na akong linisin ang dumi mo. Ah! Napasigaw si Kalis sa loob ng kotse, puno ng puot at pagsisisi. Hayop ka, Yasmin! Papatayin kita! Binabagtas niya ang daan pabalik ng walang pakialam sa mga bumubusinang sasakyan. Ang babaeng pinag-alaya niya ng mundo, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buhay ng kanyang ina, ay isa palang halimaw.
Ang bawat segundong lumilipas ay parang oras. Bawat kilometro ay parang napakalayo. Nang marating niya ang gate ng mansyon, hindi na siya nag-abalang mag-park ng maayos. Iniwan niyang nakabukas ang pinto ng kotse at tumakbo papasok ng bahay. Tahimik ang sala. Walang tao. Ang mga katulong ay malamang na pinalabas o binigyan ng day off ni Yasmin. Isang taktika na ngayon lang naintindihan ni Kalis. Dinig na dinig niya ang mga kalabog mula sa kwarto sa itaas. 4 na hakbang na lang. 3, 2. Binuksan ni Kalis ang pinto ng kwarto ng pabalibag. Ang ingay ng pagtama ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Naabutan niya ang eksenang hindi niya makakalimutan habang buhay. Nakadagan si Yasmin kay Nanay Gunita. Pilit na idinidiin ang hinlalaki ng matanda sa inkpad. Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng luha at takot. Parang batang walang kalaban-laban. Natigilan si Yasmin. Lumingon ito at sa isang iglap, nakita ni Kalis ang takot sa mga mata nito. Mabilis itong bumitaw kay Nanay Gunita at napaatras. Kay Kalis! Nauutal na sambit ni Yasmin. Sa loob ng isang segundo, sinubukan pa nitong ibalik ang maskara. Bigla itong umiyak at nag-act na parang siya ang biktima. Love, buti dumating ka. Si Nanay, nagwawala siya. Sinisaktan niya ang sarili niya. Pilit ko lang siyang pinipigilan. Pero huli na. Nakita na ni Kalis ang lahat. Hindi nagsalita si Kalis. Nilapitan niya ang ina na nanginginig sa sulok ng kama. Niyakap niya ito ng mahigpit. Amoy pawis at takot ang matanda. Ang damit nito ay gusot-gusot at may mantsa ng natapong lugaw. Nandito na ako. Nay, nandito na ako. Bulong ni Kalis habang tumutulo ang sarili niyang mga luha. Hinarap niya si Yasmin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Lumayas ka, mariing utos ni Kalis. Ang boses niya ay mababa, pero nakakapanindig balahibo. Kalis, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nakita mo, pero mali ang iniisip mo. Pagmamakaawa ni Yasmin, akmang hahawakan ang braso ni Kalis. Huwag mo akong hawakan. Sigaw ni Kalis na dumagundong sa kwarto. Malakas niyang tinabig ang kamay ni Yasmin, dahilan para mawalan ito ng balanse at bumagsak sa sahig. Gulat na gulat si Yasmin. Ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ni Kalis. Ito ang unang pagkakataon na tinignan siya nito na parang isang basahan. Inilabas ni Kalis ang kanyang cellphone at hinarap ang screen kay Yasmin. Nakapost doon ang video kung saan dinuduro nito ang matanda. Nakita ko ang lahat, Yasmin. Lahat. Ang pananakit mo, ang pang-iinsulto mo, ang pagpupumilit mong papirmahan ang mga lupa. Nakita ko ang tunay na kulay ng budhi mo. Namutla si Yasmin. Alam niyang wala na siyang lusot. Unti-unting nawala ang luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinagpag ang kanyang damit at inayos ang magulo niyang buhok. Ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng isang nakakapangilabot na ngiti. Isang ngisi na puno ng panghahamak. So nalaman mo na pala, sabi ni Yasmin. Iba na ang tono ng boses niya. Wala na ang malambing na Yasmin. Ang kaharap ni Kalis ngayon ay ang tunay na Yasmin Dahas, malamig at kalkulado. Eddie good. Pagod na rin naman akong magkunwari na mahal ko ang ulyanin mong nanay. Kumuyo mang kamao ni Kalis. Gusto niya itong saktan, pero pinigilan niya ang sarili. Umalis ka sa pamamahay ko. Tapos na tayo. Ang kasal, ang relasyon, wala na. Tumawa ng mahina si Yasmin. Isang tawang nakakainsulto. Naglakad ito palapit sa pinto. Pero bago lumabas, huminto ito at lumingon. Sa tingin mo ba ganun lang kadaling itapon ako, Kalis? Tanong ni Yasmin. Tinaasan niya ito ng kilay. Ako ang mukha ng charity foundation mo. Ako ang humahawak ng PR ng kumpanya mo. Hawak ko ang reputasyon mo sa leeg. Wala akong pakialam sa pera o reputasyon. Sagot ni Kalis habang yakap pa rin ang ina.
Ang mahalaga, hindi mo na malalapitan ang nanay ko. Talaga ba? Sarkastikong sagot ni Yasmin. Tinitigan niya si Kalis mula ulo hanggang paa. Tandaan mo ang araw na ito, Kalis Balani. Dahil ito ang huling araw na mararamdaman mong makapangyarihan ka. Huwag kang mag-alala, aalis ako. Pero sa oras na bumalik ako, sisiguraduhin kong ikaw naman ang luluhod sa harap ko. Padabog na isinara ni Yasmin ang pinto. Naiwan si Kalis sa gitna ng kwarto, yakap ang nanginginig niyang ina. Akala niya ay tapos na ang bangungot dahil napaalis na niya ang demonyo. Pero nagkakamali siya. Ang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Sa labas ng mansyon, sa loob ng kanyang kotse, kinuha ni Yasmin ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Pagpindot niya sa contact, agad sumagot ang nasa kabilang linya. "Hello, Datu?" Malamig na sabi ni Yasmin habang nakatingin sa bintana ng kwarto ni Kalis. "Plan B. Gawin na natin ngayon. Wasakin mo siya." Nanginginig ang mga kamay ni Yasmin, hindi dahil sa takot, kundi sa purong galit. Pagkasakay niya sa kanyang kotse, ibinalibag niya ang pinto at humampas ng malakas sa manibela. Ang sakit ng palad niya ay wala kumpara sa insultong tinanggap niya. Pinalayas siya. Siya, si Yasmin Dahas na tinaguriang nanang sinagtala sa mga society pages, ay itinapon na parang basura. Tumingin siya sa rearview mirror, magulo ang kanyang buhok, at may pula sa pisngi kung saan siya tinulak ni Kalis kanina. Sa halip na ayusin ito, napangisi siya. Isang ngising malamig at kalkulado. "Gusto mo ng digmaan, Kalis? Pagbibigyan kita." Bulong niya sa sarili. "Akala mo ba matatalo mo ako dahil lang nakita mo ang totoo? Masyado kang mabait. At sa mundong ito, ang mababait ang unang namamatay." Kinuha niya ang kanyang cellphone. 2 ring lang, sumagot na agad ang nasa kabilang linya. "Datu?" Bati ni Yasmin. Ang boses niya ay kalmado, parang walang nangyari. Tapos na ang pagpapanggap, alam na niya. Sa kabilang linya, tumawa ng malakas si Datu Limbas. Ang tawa nito ay parang gasgas na bakal, matalim at nakakairita. "Sabi ko naman sa'yo, Hiyas, masyado kang nag-e-enjoy sa pagpapahirap sa matanda. Nahuli ka tuloy." "Huwag mo akong sermunan." Inis na sagot ni Yasmin. Pinaandar niya ang kotse at mabilis na lumayo sa mansyon. "Gawin na natin ang plan B. Ngayon din. Gusto kong bago sumikat ang araw bukas, wala nang matira sa kanya." "Masusunod, madam," sagot ni Datu. Nakahanda na ang mga papeles, ang embezzlement case, ang freeze orders sa mga bangko. Isang tawag ko lang sa mga contacts natin sa loob, burado na ang pangalan niya. "Good. At Datu?" Pahabol ni Yasmin habang tinitignan ang sarili sa salamin. Pinunit niya ng kaunti ang laylayan ng kanyang mamahaling blouse at ginulo lalo ang buhok. "Maghanda ka ng press conference, may exclusive story ako. Ang title, Ang Tunay na Ugali ng Bilyonaryong si Kalis Balani, nanlilinlang at nananakit ng babae." Ibinaba niya ang telepono. Huminga siya ng malalim at sa isang iglap, nagbago ang anyo niya. Mula sa pagiging matapang na kontrabida, nagmukha siyang kaawa-awang biktima. Pinatulo niya ang kanyang luha, isang talentong matagal na niyang pinapractice. Binuksan niya ang social media at nag-start ng live video. "Tulungan niyo po ako." Umiiyak na bungad ni Yasmin sa kamera. Akala ko mahal niya ako. Pero nung nalaman kong niloloko niya ang mga investors, sinaktan niya ako. Sa loob lang ng ilang minuto, libo-libong reactions at comments ang bumuhos. Ang simpatiya ng publiko ay nasa kanya na. Ang sentensya para kay Kalis ay naibaba na ng taong bayan bago pa man ito makapagpaliwanag. Makalipas ang 2 oras, nakaupo na si Yasmin sa loob ng opisina ni Datu Limbas sa isang mataas na building sa gitna ng syudad.
Hawak niya ang isang baso ng wine habang nakatingin sa malaking TV screen sa pader. Flash report sa balita. Breaking news! Mansyon ng bilyonaryong si Kalis Balani. Niraid ng mga awtoridad dahil sa kasong large-scale estafa at money laundering. Isang warrant of arrest ang inilabas matapos ang reklamo ng kanyang fiancé na si Yasmin Dahas. Kitang-kita sa screen ang pagdating ng mga pulis sa mansyon. Ang mga ilaw ng sirena ay kumikislap sa dilim ng gabi. Nakita ni Yasmin ang pagbukas ng gate. Pumasok ang mga pulis. Napangiti si Datu Limbas habang hinihitit ang kanyang tabako. Masyadong mabilis, Hiyas. Wala siyang kalaban-laban. Lahat ng accounts niya, personal, corporate, pati ang trust fund ng nanay niya, frozen na lahat. Kahit 5, wala siyang makukuha. Humigop ng wine si Yasmin. Ang lasa ng tagumpay ay matamis. Yan ang napapala ng mga taong akala nila kaya nilang kalabanin ang tadhana. Ako ang tadhana niya, Datu. Pero biglang nag-iba ang tono ng reporter sa TV. Update po mula sa Ground Zero. Wala po si Mr. Kalis Balani sa loob ng bahay. Ayon sa mga nakakita, tumakas daw ito sa likod na bahagi ng subdivision kasama ang kanyang inang may sakit bago pa man dumating ang mga pulis. Napatayo si Yasmin. Nabitawan niya ang baso ng wine at nabasag ito sa sahig. Ano? Sigaw niya. Nakatakas siya? Relax, Hiyas, sabi ni Datu. Bagamat halata rin ang inis sa mukha nito. Saan naman siya pupunta? Wala siyang pera. Wala siyang sasakyan dahil lahat yon naka-alarm na. May sakit ang nanay niya. Umuulan sa labas. Lumapit si Yasmin sa bintana ng opisina. Tanaw niya ang buong lungsod ng sinagtala na naliliguan ng ulan. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay parang maliliit na langgam. Alam niyang tama, si Datu. Sa mundong ito na pera ang nagpapatakbo ng lahat, isang patay na tao na si Kalis Balani. Pero hindi mapanatag si Yasmin. Hanggat hindi niya nakikita si Kalis na nakadapa sa lupa at nagmamakaawa, hindi siya titigil. Sa kabilang dako ng lungsod, malayo sa kinang ng mga skyscraper, may 2 anino ang naglalakad sa dilim. Basang-basa sa ulan si Kalis. Tulak-tulak niya ang wheelchair ni Nanay Gunita sa maputik na eskinita. Wala siyang payong. Ang suot niyang mamahaling Amerikana kanina ay ibinalot niya sa katawan ng ina para hindi ito ginawin. Nanginginig si Nanay Gunita. Anak, saan tayo pupunta? Malamig? Pinigilan ni Kalis ang paghikbi. Ang puso niya ay parang pinipiga. Wala na ang mansyon, wala na ang mga kotse, wala na ang mga kaibigan na pumapalakpak sa kanya kanina. Nang subukan niyang mag-withdraw sa ATM kanina, account frozen ang lumabas. Wala siyang nadalang cash. Ang prinsipe ay naging pulubi sa loob lamang ng isang gabi. Huminto sila sa silong ng isang saradong tindahan. Hinawakan ni Kalis ang kamay ng ina at hinalikan ito. Huwag kayong mag-alala, Nay. Garalgal na pangako ni Kalis, habang ang ulan ay walang awang bumubuhos sa paligid nila. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Mag-uumpisa tayo ulit, kahit sa wala. Sa dilim ng gabi, niyakap ng dating milyonaryo ang kanyang ina, habang sa malayo, ang mga sirena ng pulis ay patuloy sa paghahanap sa kanila. Nakatingin ako sa aking mga kamay, kulubot, nanginginig, at tila wala ng silbi. Pero mas masakit tignan ng anino ng aking anak na si Kalis. Nakatalikod siya sa akin, nakayuko sa harap ng isang maliit na gasera. Naririnig ko ang mahina niyang pag-ubo, sabi nila. Ulyanin na ako. Sabi ni Yasmin, wala na akong naintindihan, pero mali sila. Ang isip ko ay parang isang lumang radyo. Minsan maingay, minsan malabo. Pero sa gabing ito, malinaw na malinaw ang lahat. Nandito kami sa isang maliit na silid. Hindi ito ang malambot na kama sa mansyon. Ang dingding ay gawa sa tagpi-tagping yero at plywood. Ang amoy ng paligid ay amoy ng ulan, basura, at kawalan ng pag-asa. Nay, kain na po kayo. Lumingon si Kalis. Pilit siyang ngumingiti, pero kitang-kita ko ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata.
Ang kanyang mga kamay na dati ay puro papel at ballpen lang ang hawak, ngayon ay may mga sugat at paltos. Kaninang umaga, nakita ko siyang bumuhat ng mga sako ng semento sa kanto para lang magkapera. Ang aking prinsipe, naging kargador para lang sa isang mangkok ng lugaw. Salamat anak, mahina kong sagot. Iniabot niya sa akin ang kutsara. Ikaw, kumain ka na ba? Busog pa ako, Nay. Marami akong nakain sa labas kanina. Pagsisinungaling niya. Alam ko ang tunog ng tiyan na nagrereklamo sa gutom at naririnig ko yun sa kanya. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na patawad. Patawad dahil ako ang dahilan kung bakit siya naghihirap. Kung hindi lang ako naging sakitin, kung hindi lang ako naging pabigat, baka nakalipad na siya sa ibang bansa para magtago. Pero dahil sa akin, nakatali siya dito sa putikan. "Nee, huwag kayong mag-alala," sabi niya habang nililinis ang sugat sa aking binti. "Nakahanap ako ng sideline bukas. Mas malaki ang kikitain ko. Mabibili ko na ang gamot niyo." Tinitigan ko siya ng matagal. "Kalis, ang iyong relos." Napahinto siya. Hinawakan niya ang kanyang kaliwang pulso. Wala na doon ang gintong relos na pamana ng kanyang ama, si Amang Bayani. Iyon ang huling alaala ng tatay niya na itinatago niya. "Naibenta ko na, Nay." Simpleng sagot niya, pero nakita ko ang panginginig ng kanyang labi. Hindi naman nakakain ng ginto. Mas mahalaga ang buhay niyo kaysa sa piraso ng bakal na yon. Napapikit ako. "Amang Bayani, kung nasaan ka man, tignan mo ang anak natin. Akala ko noon, nalunod na siya sa yaman. Akala ko nakalimutan na niya ang turo natin. Pero sa ilalim ng tagpi-tagping bubong na ito, muli kong nakita ang tunay na Kalis. Ang batang may mabuting puso." Maya-maya, may kumatok sa pintong gawa sa plywood. 3 mahinang katok. Agad na tumayo si Kalis. Naging alerto siya. Alam kong natatakot siya na baka mga tauhan ni Yasmin o mga pulis ang nasa labas. Kumuha siya ng isang kapirasong kahoy sa tabi ng kalan. "Sino yan?" Matapang na tanong ni Kalis. "Kalis! Kalis Balani! Ikaw ba yan?" Isang boses ng babae ang sumagot. Hindi ito ang boses ni Yasmin. Ang boses na ito ay kalmado, malalim, at may halong lungkot. Dahan-dahang binuksan ni Kalis ang pinto. Isang babaeng naka-jacket na itim at may dalang payong ang nakatayo sa labas. Kahit madilim, nakita ko ang ningning sa kanyang mga mata. "Laya?" Gulat na bulong ni Kalis. "Anong ginagawa mo dito? Paano mo kami nahanap?" "Hindi mahalaga kung paano." Sagot ng babae na ang pangalan ay Laya. Tumingin siya sa loob ng barong-barong namin at nang magtama ang paningin namin, ngumiti siya ng tapat. "Nandito ako dahil may iniwan ang tatay mo para sa'yo. Isang bagay na hindi kayang kunin ni Yasmin kahit anong gawin niya." Lumapit si Laya kay Kalis at may inabot na isang maliit na susi na kalawangin. "Ang panahon ng pagtatago ay tapos na. Kalis, oras na para bawiin ang sayo." Napatingin si Kalis sa susi. Pagkatapos ay sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na pumasok sa loob ng silid. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako ginaw. Dahil sa wakas, may nakita akong munting liwanag sa dulo ng madilim naming daan. Tinitigan ko ang kalawanging susi sa palad ko. Mabigat ito, hindi dahil sa materyales nito, kundi dahil sa bigat ng alaala ng aking ama. Sa harap ko, si Laya ay nakatayo pa rin sa ilalim ng tumutulong bubong ng aming barong-barong. Basang-basa ang dulo ng kanyang jacket, pero ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Laya, si Mang Roman, kumusta ang tatay mo?" Tanong ko. Naalala ko ang matandang driver ni Papa. Siya ang laging nagpapatawa sa akin noong bata pa ako. Ang taong laging nagsasabi na ang tunay na lalaki ay sinusukat sa linis ng kanyang prinsipyo, hindi sa kintab ng kanyang sapatos. Pumanaw na siya noong nakaraang taon, Kalis. Malungkot na sagot ni Laya. Pero bago siya nawala,
Ang huling bilin niya sa akin ay hanapin ka kapag dumating ang araw na kailanganin mo ng tulong. Alam ni Amang Bayani na darating ang oras na ito. Alam niya ang klase ng mundong kinalalagyan mo. Napayuko ako. Huli na ang lahat, Laya. Wala na ang kumpanya. Wala na ang mansyon. Kahit ang reputasyon ko, dinungisan na ni Yasmin, isa na akong kriminal sa mata ng batas at ng mga tao. Hindi pa huli ang lahat hanggat humihinga ka. Mariing sagot ni Laya. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ko. Ramdam ko ang init ng kanyang palad. Isang init na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa isang kaibigan. Si Yasmin at si Dato Limbas. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Pero hindi nila alam na ang pinakamahalagang yaman na iniwan ng tatay mo ay hindi nasa bangko sa sinagtala. Anong ibig mong sabihin? Itinuro ni Laya ang susi. Ang susing yan ay para sa pintuan ng lumang bahay nyo sa baryo Himlayang Payapa, doon sa probinsya kung saan lumaki ang tatay mo. May isang rurong na bakal doon na tanging yang susing yan lang ang makakabukas. Sinabi ni Papa na nandoon ang alas ni Amang Bayani laban sa kahit sinong susubok na wasakin ng pamilya nyo. Tumingin ako kay Nanay Gunita. Nakikinig siya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakita ko ang isang munting ngiti sa kanyang mga labi. Tila ba ang pangalang Himlayang Payapa ay nagbigay sa kanya ng katahimikan na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. Kailangan nating umalis dito, Kalis, babala ni Laya. Nag-iikot na ang mga tauhan ni Dato Limbas sa paligid. Hindi sila titigil hanggat hindi kanila nahuhuli at napapatahimik. Ang kasong isinampa nila laban sa'yo ay gawa-gawa lang, pero sapat na yon para mabulok ka sa kulungan. Pero ang nanay ko, hindi niya kayang bumiyahe ng malayo. Pag-aalala ko, may sasakyan ako sa kabilang kanto. Inihanda ko na ang lahat. May mga kaibigan ako sa probinsya na handang magtago sa inyo. Mabilis na sagot ni Laya. Magtiwala ka sa akin, Kalis. Gaya ng pagtitiwala ng tatay mo sa tatay ko. Kinuha ko ang ilang gamit namin. Isang plastic bag ng mga gamot ni nanay at ang luma niyang kumot. Binuhat ko ang aking ina mula sa kanyang higaan. Magaan na siya. Nakakatakot na gaan. Na tila ba ang buhay niya ay unti-unti nang humihina. Tayo na, Laya, sabi ko. Dahan-dahan kaming lumabas sa eskinita. Ang putik ay dumidikit sa aking mga paa at ang lamig ng gabi ay nanunuot sa aking buto. Maingat kaming naglakad sa ilalim ng mga anino, umiiwas sa mga ilaw ng poste. Nang marating namin ang kanto, nakita ko ang isang lumang van na nakaparada sa dilim. Agad binuksan ni Laya ang pinto at inalalayan kaming makapasok. Inihiga ko si nanay sa upuan sa likod at tinakpan siya ng kumot. Salamat, Laya. Bulong ko habang pinaandar niya ang makina. Huwag ka munang magpasalamat. Malayo pa ang biyahe natin. Sagot niya habang matama na nakatingin sa rearview mirror. Paalis na sana kami nang biglang may humaharurot na dalawang itim na SUV ang lumiko sa kanto. Huminto ang mga ito sa mismong harap ng eskinita kung saan kami nanggaling. Nakita ko ang mga lalaking nakasuot ng barong at may hawak na baril na bumaba sa sasakyan. Nanigas ang katawan ko. Sila ang mga security details ni Dato Limbas. Kilala ko sila. Sila ang mga taong gumagawa ng maruming trabaho para sa kanya. Nahanap nila tayo. Bulong ko, ang kaba ay muling bumangon sa aking dibdib. Hindi sumagot si Laya. Sa halip, mabilis niyang inapakan ang silinyador. Umungol ang makina ng van at mabilis kaming humarurot palayo. Yumuko ka, Kalis, sigaw ni Laya. Mula sa likurang bintana, nakita ko ang pagliwanag ng mga headlight ng dalawang SUV. Mabilis silang lumingon at humabol sa amin. Ang tunog ng kanilang mga gulong sa basang kalsada ay parang hiyaw ng mga hayop na nagugutom. Laya, bilisan mo! Sigaw ko habang yakap ang aking ina. Hindi ko sila kayang unahan sa bilis. Kailangan nating dumaan sa mga eskinita. Sagot ni Laya habang mabilis na iniikot ang manibela.
Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso. Kanina lang, wala akong pag-asa. Ngayon, may susi na ako sa aking kamay. Pero tila ba ang kamatayan ay nakabuntot na sa amin. Sa gitna ng habulan, napatingin ako sa labas. Ang lungsod ng Sinagtala, ang lugar na dati ay aking palaruan, ay naging isang malaking bitag. Biglang may narinig kaming malakas na kalabog mula sa likod. Nabunggo ng isa sa mga SUV ang likuran ng aming van. Nawalan ng balanse ang sasakyan at muntik na kaming sumalpok sa isang pader. "Kalis, hawakan mo ang nanay mo!" Sigaw ni Laya. Sa dulo ng kalsada, nakita ko ang isang checkpoint ng pulis. Kung hihinto kami, huli ako. Kung hindi kami hihinto, babarilin kami. Sa kabilang banda naman, ang mga tauhan ni Datu ay patuloy na bumubunggo sa amin. Pilit kaming inilalabas sa kalsada. Tumulo ang dugo mula sa isang maliit na sugat sa aking noo dahil sa mga bubog ng windshield, pero wala akong naramdamang sakit. Ang tanging nasa isip ko ay ang kaligtasan ni Nanay Gunita. Agad kong niyakap ang aking ina at idiniin ang kanyang ulo sa aking dibdib. "Laya, ayos ka lang ba?" Sigaw ko sa gitna ng ingay ng hangin na pumapasok sa basag na salamin. "Yumuko ka lang, Kalis. Huwag kang titingin sa likod," sagot ni Laya. Nakita ko ang tapang sa kanyang mga mata. Sa halip na huminto sa checkpoint, bigla niyang inikot ang manibela patungo sa isang makipot at madilim na eskinita na puno ng mga basura at lumang gulong. Narinig ko ang malakas na pagpreno ng mga SUV sa likuran namin. Dahil sa laki ng kanilang mga sasakyan, hindi sila agad nakasunod sa makipot na daan. Sinamantala ni Laya ang pagkakataong yon. Pinatay niya ang mga ilaw ng van at mabilis na nagmaniobra sa mga pasikot-sikot na daan na tila ba kabisado niya ang bawat kanto ng lugar na ito. Matapos ang halos isang oras ng nakakanginig balikat na pagtakas, unti-unting nawala ang ingay ng mga sirena at putok ng baril. Napalitan ito ng huni ng mga kuliglig at ang sariwang amoy ng mga puno at basang lupa. Nakalabas na kami ng lungsod. Ligtas na tayo. Sa ngayon, hingal na sabi ni Laya habang dahan-dahang pinapatakbo ang sasakyan sa isang bakubakong daan. Narating namin ang Baryo Himlayang Payapa nang magmamadaling araw na. Ang paligid ay nababalot pa ng manipis na hamog. Sa dulo ng isang kalsadang napapaligiran ng matatayog na puno ng niyog, nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. Ito ang bahay ng aking ama. Ang bahay na matagal ko nang kinalimutan sa aking paghahangad ng marangyang buhay sa syudad. Binuhat ko si Nanay Gunita papasok. Maalikabok ang loob, puno ng mga sapot ng gagamba at amoy ng lumang kahoy. Inihiga ko ang aking ina sa isang lumang papag na may malinis na banig na inilatag ni Laya. "Kalis, ang susi." Paalala ni Laya. Kinuha ko ang kalawanging susi. Naglakad kami patungo sa ilalim ng hagdan kung saan may isang maliit na pinto na nakatago sa likod ng mga lumang kagamitan sa pagsasaka. Sa likod niyon ay isang maliit na silid na semento. Doon, sa gitna ng silid, nakapatong ang isang rurong na bakal, isang kaban na tila ba hindi natitinag ng panahon. Nanginginig ang aking kamay habang isinusuksok ang susi sa butas. Sa isang malakas na tunog ng kumalansing na bakal, bumukas ang lock. Kriyak! Dahan-dahang bumukas ang takip ng rurong. Inasahan ko ang kislap ng ginto o baka mga bundle ng pera o kahit mga titulo ng lupa na magagamit ko para makabalik sa kapangyarihan. Pero ang nakita ko ay mga papel, maraming papel. Kinuha ko ang isang tumpok. Hindi ito pera. Ang mga ito ay mga sulat, mga lumang ledger, at mga litrato ng mga taong hindi ko kilala. May mga resibo ng matrikula, mga medical bills na binayaran, at mga pasasalamat mula sa mga foundation at maliliit na kooperatiba. Ano ito? Bulalas ko, hindi mapigilan ang pagkadismaya sa aking boses. Ito lang ba ang iniwan ni Papa? Mga resibo? Mga sulat ng pasasalamat? Laya, itinaya natin ang buhay natin para sa mga lumang papel na ito?
Napaupo ako sa sahig, hinahaplos ang aking mukha. Pakiramdam ko ay pinaglalaruan ako ng tadhana. Paano ako makakalaban kay Dato Limbas at Yasmin gamit ang mga papel na ito? Paano ko mabibigyan ng maayos na buhay ang nanay ko kung ang tanging yaman namin ay mga alaala ng kabutihan ng isang taong matagal nang wala? Kalis, tignan mo itong mabuti, sabi ni Laya habang kinukuha ang isa pang folder mula sa ilalim ng rurong. Binuklat niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Anong meron? Tanong ko. Iniharap sa akin ni Laya ang isang dokumento. Isa itong lihim na listahan na may titulong, Ang mga binhi ng katapatan. Sa ilalim nito ay may mga pangalan, pirma, at ang mga posisyon ng mga taong ito sa kasalukuyan. Agad kong binasa ang unang pangalan sa listahan. Isang pangalan na gabi-gabi kong nakikita sa balita. Chanda Victoria, ang Chancellor ng Central Bank? Bulong ko. Binasa ko pa ang susunod. General Arturo Mendez, ang head ng National Intelligence? Hindi ito basta-basta papel, Kalis, sabi ni Laya. Ang boses niya ay puno ng pananabik. Ito ang listahan ng lahat ng taong tinulungan ng tatay mo noong wala pa silang pangalan. Sila ang mga scholar at mga taong sinagip ni Amang Bayani mula sa kahirapan nang walang hinihinging kapalit. At tignan mo ito. Inabot ni Laya ang isang maliit na black box na nakatago sa isang lihim na compartment ng rurong. Pagbukas nito, bumungad ang isang digital ledger at isang maliit na voice recorder. May nakasulat dito, sabi ni Laya. Binasa ko ang nakasulat sa takip ng recorder. Para sa oras na ang kadiliman ay bumalot sa liwanag. Pakinggan mo, anak. Agad kaming nagkatinginan ni Laya. Ang kaba na kanina lang ay tila humupa na, ay muling sumabog sa aking dibdib. Hindi ko inalintana ang mga papel sa rurong. Ang tanging nasa isip ko ay si Nanay Gunita. Mabilis akong tumakbo paakyat sa hagdan, halos madulas pa ako sa lumang kahoy. Pagdating ko sa itaas, nanlumo ako sa nakita ko. Isang lalaking malaki ang pangangatawan, si Tigre, ang pinakamalupit na tauhan ni Dato Limbas, ang nakatayo sa gitna ng kwarto. Hawak niya sa braso si Nanay Gunita na nanginginig sa takot. Bitawan mo ang nanay ko, sigaw ko. Ang boses ko ay puno ng pait at galit. Kalis, Kalis, akala mo ba matataguan mo kami dito sa liblib na lugar na ito? Tumawa si Tigre, isang nakakarinding tawa. Inilabas niya ang isang kutsilyo at itinutok sa leeg ni Nanay. Ibigay mo sa akin ang anumang nakuha niyo sa ibaba at baka buhay pa kayong makalabas dito. Wala kaming nakuha, mga lumang papel lang ang nandoon. Sigaw ko. Pilit na lumalapit pero humihinto rin kapag nakikita kong mas idinidiin niya ang kutsilyo. Huwag kang magsinungaling. Alam ni Datu na may itinatagong yaman ang matandang bayani. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Laya mula sa likuran ko. Pero hindi siya natatakot. May hawak siyang isang lumang shotgun, ang armas na nakasabit pala sa dingding ng kusina kanina. Bitawan mo ang matanda o sasabog ang bungo mo, malamig na sabi ni Laya. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Sa tingin niya, alam kong handa siyang pumatay para protektahan kami. Nagulat si Tigre, hindi niya inaasahan na may laban kami. Pero bago pa siya makakilos, may narinig kaming ingay mula sa labas ng bahay. Maraming yabag ng paa, maraming boses. Nandito na ang iba. Tuwang-tuwang sabi ni Tigre, patay na kayong lahat. Pero nagkakamali din siya. Ang mga boses sa labas ay hindi mga tauhan ni Datu. Ang mga ito ay hinuhosas ng mga magsasaka, ng mga tricycle driver at ng mga lokal na residente ng baryo Himlayang Payapa. Hawak nila ang mga itak, sulo at mga kahoy. Bitawan mo ang pamilya ni Amang Bayani. Sigaw ng isang matandang lalaki sa labas. Hindi namin hahayaang saktan niyo ang anak ng taong nagligtas sa aming lahat. Dahil sa gulat at takot sa dami ng mga tao, nabitawan ni Tigre si Nanay Gunita. Agad akong sumugod at sinuntok si Tigre ng buong lakas. Lahat ng galit ko kay Yasmin,
kay Datu, at sa malupit na tadhana ay ibinuhos ko sa kamaong iyon. Bumagsak si Tigre at bago pa siya makabangon, dinakma na siya ng mga taga-baryo na pumasok sa bahay. Niyakap ko si Nanay Gunita. Umiiyak siya, pero hinahaplos niya ang mukha ko. "Ligtas tayo, anak. Ligtas na." Bumalik kami ni Laya sa silid sa ibaba, matapos masigurong ligtas na ang paligid. Doon, sa gitna ng katahimikan, pinindot ko muli ang play. Sa voice recorder, ang boses ng aking ama, si Amang Bayani, ay umalingaw-ngaw sa silid. Malalim, baritono, at puno ng pagmamahal. "Kalis, anak ko, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang bagyong kinatatakutan ko. Patawad kung hindi ko iniwan ang kayamanan sa anyo ng ginto o pilak. Ang pera ay parang usok, anak. Nandyan ngayon, mawawala bukas. Ang tunay na yaman ay hindi ang nakaimbak sa vault, kundi ang mga buhay na binago mo." Tumulo ang luha ko. Naalala ko ang mga gabing wala si Papa dahil may tinutulungang pamilya o ang mga panahong sinasabihan ko siyang masyadong maawain. Ang mga pangalan sa listahang, yan ay hindi mga utang. Sila ay mga binhi ng katapatan. Sila ang mga taong tinulungan ko noong wala silang anuman. At naniniwala ako na sa oras ng iyong pangangailangan, sila ang magiging kuta mo. Hindi mo kailangang manlimos, Kalis. Kailangan mo lang ipakita sa kanila na ikaw ang anak ng taong naging sandigan nila. Gamitin mo ang katotohanan, anak. Yan ang tanging armas na hindi kayang sirain ng kasinungalingan ni Datu Limbas. Namatay ang recorder. Tumingin ako kay Laya at nakita ko ang paghanga sa kanyang mga mata. Hindi na ako ang milyonaryong tinitingala sa sinagtala dahil sa aking bank account. Ako na ngayon ang tagapagmana ng isang dangal na mas matamis pa sa kahit anong tagumpay. "Kalis," sabi ni Laya habang binubuklat ang digital ledger. "May mga ebidensya dito. Hindi lang listahan ng mga tao. May mga record dito ng mga illegal na transaksyon ni Datu Limbas na nadiskubre ng tatay mo noon pa man. Ito ang dahilan kung bakit kanila gustong ubusin. Hawak mo ang ebidensyang makakapagpabagsak sa buong sindikato nila." Hinawakan ko ang listahan. Nararamdaman ko ang bigat nito, pero hindi na ito bigat ng takot. Ito ay bigat ng responsibilidad. "Laya, tawagan mo ang unang pangalan sa listahan." Utos ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ang prinsipe ay nagising na. "Sabihin mo, ang anak ni Bayani ay humihingi ng isang pagkakataon para sa katotohanan." Sa gabing iyon, ang baryo Himlayang Payapa, na dati ay puno ng katahimikan, ay tila naging isang malaking pugon. Nakaupo ako sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga bituin. Maayos na ang aking pakiramdam matapos ang kaguluhan kanina. Pero may kakaibang kaba sa aking dibdib. Isang kabang hindi kayang ipaliwanag ng gamot o ng dasal. Ang hangin ay tila naging masyadong tuyot at ang amoy ng gabi ay hindi na amoy ng mga dahon at lupa. Amoy gas, amoy panganib. "Kalis, Laya," tawag ko, pero mahina lang ang aking boses. Biglang may narinig akong mabilis na yabag sa labas. Hindi ito yabag ng mga taga-baryo. Mas mabigat ito, mas mabilis. Pagkatapos, isang tunog ng nabasag na bote ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Kling! Kasunod nito ay ang isang nakakapangilabot na tunog ng mabilis na pagliyab. "Apoy! May apoy!" Sigaw ng isang boses sa labas. Biglang nagliwanag ang paligid. Ang dilaw at orange na kulay ng apoy ay mabilis na gumapang sa mga dingding na kahoy ng lumang bahay. Ang usok, maitim at nakakasuffocate, ay nagsimulang pumasok sa bawat siwang ng pinto. "Nay! Nanay!" Narinig ko ang sigaw ni Kalis mula sa ibaba. Mabilis siyang pumasok sa kwarto ko. Pawisan siya. Ang mukha ay puno ng uling. Binuhat niya ako agad nang walang pasubali. Sa likod niya,
Nakita ko si Laya na pilit na binubuksan ng bintana dahil ang pinto sa hagdan ay nilalamon na ng apoy. Kalis! Ang rurong! Ang mga ebidensya! Sigaw ni Laya habang itinuturo ang silid sa ibaba kung saan itinatago ang kaban ni Amang Bayani. Nakikita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ng aking anak. Ang rurong na yon ang tanging paraan para mabawi niya ang kanyang pangalan. Nandoon ang listahan, ang mga boses ni Papa niya, ang lahat ng alas laban kay Dato Limbas. Kung mawawala iyon, wala na siyang armas. Ang apoy ay mabilis na kumalat patungo sa kinalalagyan ng rurong. Isang desisyon lang ang kailangang gawin sa loob ng 1 segundo. Kalis, kunin mo na. Kaya ko ang sarili ko. Sigaw ko sa kanya, kahit alam kong hindi ko kayang tumayo. Tumingin si Kalis sa direksyon ng apoy, kung saan nandoon ang yaman ng kanyang ama. Pagkatapos, tumingin siya sa akin, sa kanyang inang nanginginig, at hirap ng huminga dahil sa usok. Hindi, Nay, sabi ni Kalis. Ang boses niya ay puno ng determinasyon at luha. Ang ebidensya ay papel lang. Ang buhay niyo, hindi mapapalitan ng kahit anong ginto sa mundo. Tinalikuran ni Kalis ang silid kung nasaan ang rurong. Binuhat niya ako ng mahigpit at kasama si Laya. Tumalon kami mula sa mababang bintana patungo sa damuhan sa labas. Pagbagsak namin, lumingon kami. Ang lumang bahay ng aking asawa, ang bahay na puno ng alaala ng aming kabataan, ay isa ng malaking bola ng apoy. Naririnig ko ang paglagutok ng mga haliging kahoy. Wala na! Hagulhol ni Kalis habang nakaluhod sa damuhan. Pinagmamasdan ang pagtupok ng apoy sa lahat ng aming pag-asa. Wala na ang mga ebidensya. Natalo na tayo, Nay. Patawad po. Hindi ko kayo nabigyan ng hustisya. Umiiyak si Laya sa tabi niya. Ang lahat ng pinaghirapan namin, ang lahat ng sakripisyo ng mga taga-baryo, ay tila naging abo na sa isang iglap. Alam naming si Dato Limbas at Yasmin ang may gawa nito. Gusto nilang ibaon sa limot ang kanilang mga kasalanan kasama ng bahay na ito. Hinawakan ko ang kamay ni Kalis. Nanginginig siya sa tindi ng emosyon. Anak, tignan mo ako. Bulong ko. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan kong binuksan ang aking nakakuyom na palad. Doon, sa gitna ng aking nanginginig na kamay, ay isang maliit na itim na bagay. Ang DNHO, ang SD card mula sa voice recorder. Nay? Gulat na bulong ni Kalis. Noong pumasok ka sa silid kanina, bago tayo matulog, kinuha ko ito sa recorder. Mahina kong paliwanag. Sabi ng tatay mo noon, laging magtago ng alas sa ilalim ng unan. Alam kong mahalaga ito, kaya hindi ko binitawan kahit nung binuhat mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Laya. Agad niyang kinuha ang maliit na card. Kalis, ang ebidensya, ang boses ng tatay mo. Ligtas! Hindi ito nasunog! Napahagulgol si Kalis, pero sa pagkakataong ito, hindi ito hagulhol ng pait. Niyakap niya ako ng napakahigpit, habang sa likod namin, ang apoy ay patuloy na nagliliyab. Ang bahay ay maaaring naging abo, pero ang katotohanan ay nananatiling buhay. Salamat, Nay. Salamat, sabi ni Kalis. Tumayo si Kalis. Ang kanyang anyo sa harap ng naglalakasang apoy ay tila isang mandirigmang handa nang sumabak sa huling laban. Ang apoy na sumunog sa aming bahay ay tila lumipat sa kanyang mga mata. Laya, tawagan mo ang mga tao sa listahan. Utos ni Kalis. Ang boses ay matatag na parang bakal. Sabihin mo sa kanila, ang anak ni Bayani ay paparating na. At sa pagkakataong ito, wala na kaming ititira. Bumalik ako sa lungsod ng Sinagtala hindi bilang isang prinsipe, kundi bilang isang bagyo. Ang maruming jacket at sapatos na puno ng abo mula sa nasunog naming bahay sa probinsya ay pinalitan ko ng isang simpleng itim na barong. Hindi ito gawa sa mamahaling tela,
Pero sa pakiramdam ko, ito ang pinakamabigat na suot ko sa buong buhay ko. Dahil dito, nakasabit ang dangal ng aking ama. Nasa loob kami ng isang lihim na safe house na inayos ni Laya. Sa harap ko ay nakaupo ang isang babaeng may awtoridad, si Chancellor Chanda Victoria. Siya ang babaeng nasa tuktok ng listahan ni Papa. Kalis, panimula ni Chanda. Ang boses niya ay bakas ang gulat at lungkot. Hindi ako makapaniwala, nahahantong sa ganito ang lahat. Ang tatay mo, kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakatapos ng pag-aaral. Hindi ako magiging kung ano ako ngayon. Chancellor, hindi po ako nandito para maningil ng utang na loob. Diretsahang sabi ko. Inilapag ko ang maliit na SD card sa mesa. Nandito po ako para humingi ng hustisya, hindi lang para sa akin, kundi para sa kumpanya at sa lahat ng taong niloloko ni Dato Limbas at Yasmin. Isinalaksak ni Laya ang card sa isang laptop. Sandaling tumahimik ang silid. Bzzzt! Ang unang lumabas ay ang boses ni Papa, pero ang sumunod ay ang boses na nagpatayo ng balahibo ko. Boses ni Yasmin. Huwag kang mag-alala, Datu. Kapag nakuha ko na ang pirma ng matandang ulyanin na yon, sa atin na ang lahat ng lupain sa Himlayang Payapa. Gagamitin natin ang pondo ng Sinagtala Corporation para sa smuggling operations mo sa pier. Walang makakaalam. Si Kalis, masyadong bulag sa pag-ibig ang lalaking yan. Madali siyang paikutin. Sinundan ito ng mga tunog ng pagpalo at ang mahinang daing ni Nanay Gunita. Nakita ko ang panginginig ng panga ni Chancellor Chanda. Ang kanyang mukha na dati ay kalmado ay napalitan ng matinding galit. Ang mga hayop na yan, ginamit nila ang pangalan ng tatay mo sa gawaing masama. Hindi lang yan, Chancellor. Dagdag ni Laya habang binubuksan ang mga digital files. Narito ang mga bank transfers galing sa dummy accounts ni Yasmin patungo sa kumpanya ni Dato Limbas. Ito ang ebidensyang kailangan natin para mapatunayan na hindi si Kalis ang nag-embezzle ng pera, kundi sila. Tumingin sa akin si Chanda. Ano ang plano mo, Kalis? Bukas ang anunsyo ng paghirang kay Yasmin bilang bagong CEO ng Sinagtala Corporation. Doon magtitipon-tipon ang lahat ng media, ang board of directors, at si Dato Limbas. Sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan tanawang naglalakihang gusali ng syudad. Gusto kong doon nila maranasan ang tunay na pagbagsak sa harap ng mundong sinubukan nilang lokohin. Tutulungan kita, sabi ni Chanda. Tatawagan ko si General Mendez at ang iba pa sa listahan. Oras na para magbayad ang mga dapat magbayad. Kinabukasan, ang main lobby ng Sinagtala Corp ay punong-puno ng mga bulaklak at mamahaling dekorasyon. Nakasuot si Yasmin ng isang pulang gown na tila ba sumisimbolo sa tagumpay niyang dumanak, ang dugo ng aming pamilya. Nakatayo siya sa podium, nakangiti sa harap ng mga kamera, habang si Dato Limbas ay nasa gilid, mayabang na hinihit-hit ang kanyang tabako. Ngayong araw, ang Sinagtala Corp ay magsisimula ng bagong kabanata, masayang sabi ni Yasmin sa microphone. Isang kabanata na wala ng bahid ng korupsyon at panloloko. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang malalaking screen sa likuran niya na dapat ay magpapakita ng kanyang promotional video ay biglang nagstatic. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang umalingaw sa buong hall. Huwag kang mag-alala, Datu. Kapag nakuha ko na ang pirma ng matandang ulyanin na yon. Nanigas si Yasmin. Ang kanyang hawak na microphone ay muntik nang mahulog. Ang buong hall ay binalot ng nakakabinging katahimikan habang naririnig ng lahat ang kanyang plano, ang kanyang pang-iinsulto kay Nanay Gunita at ang pakikipagsabuatan niya kay Dato Limbas. Ano ito? Patayin niyo yan, security! Sigaw ni Dato Limbas, pero walang security na lumapit. Sa halip, ang pinto ng main hall ay bumukas ng malakas. Pumasok ako kasama si Laya sa kaliwa at si Chancellor Chanda sa kanan.
Sa likod namin ay ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI, na pinamumunuan mismo ni General Mendez. Nagtagpo ang paningin namin ni Yasmin. Ang takot sa kanyang mga mata ay ang pinakamasarap na tanawing nakita ko sa buong buhay ko. Kakalis? Nautal niyang sabi. Lumakad ako palapit sa stage. Ang bawat hakbang ko ay tila tunog ng hatol ng kamatayan para sa kanila. Huminto ako sa harap niya at kinuha ang microphone. Tapos na ang palabas, Yasmin. Sabi ko. Ang boses ko ay kalmado pero tumatagos sa buto. Ang maskara mo. Tuluyan ng nagkadurog-durog. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakatingin sa paligid. Ang lahat ng mga mata ng tao sa hall ay parang mga matatalim na karayom na tumutusok sa balat ko. Ang ingay ng bulungan ay mas malakas pa sa sigaw. Pero ang mas nakakatakot ay ang tingin ni Kalis. Malamig, walang emosyon, parang tumitingin sa isang tumpok ng basura. Datu, pindutin mo na. Sabog na kong sabog. Sigaw ko. Ang boses ko ay puno ng desperasyon. Hindi ako papayag na mabulok sa kulungan. Hindi ako papayag na mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Tumawa si Datu Limbas, isang tawang parang baliw. Paalam, Kalis. Paalam sa inyong lahat. Pinindot niya ang button sa remote. Pumikit ako ng mariin. Hinihintay ang malakas na pagsabog. Ang init ng apoy. Ang katapusan ng lahat. 1 segundo. 2. 3. Walang nangyari. Ang tanging narinig namin ay ang mahinang click ng remote at ang malakas na pagbukas ng pinto sa itaas na bahagi ng hall. Doon, nakatayo ang head ng security ng building, si Tapat. Hawak niya ang mga wires na dapat ay konektado sa mga pampasabog na sinasabi ni Datu. Pasensya na, Mr. Limbas, sabi ni Tapat habang bumababa ng hagdan. Ang tatay ko ay isa sa mga binigyan ng scholarship ni Amang Bayani noon. Hindi ko hahayaang madunggisan ang gusaling itinayo niya ng dugo ng mga inosente. Paano? Nauutal na sabi ni Datu, habang paulit-ulit na pinipindot ang remote na wala ng silbi. Lumapit si Kalis sa amin. Bawat hakbang niya ay parang tunog ng martilyo ng hukom. Ang kapangyarihan mo, Datu, ay nakabase sa takot at pera, sabi ni Kalis. Pero ang kapangyarihan ng tatay ko ay nakabase sa utang na loob at pagmamahal. Yan ang bagay na hinding-hindi nyo maiintindihan. Ang lahat ng taong inaakala nyong kakampi nyo. Ang lahat ng taong binabayaran nyo. Sila ang unang tumalikod sa inyo nang malaman nila ang katotohanan. Love, kumapang ako palapit sa kanya. Pilit na hinahawakan ang dulo ng kanyang barong. Patawarin mo ako. Naakit lang ako ni Datu. Siya ang may kasalanan ng lahat. Pinilit niya lang ako. Tinitigan ako ni Kalis. Nakita ko ang isang bahid ng awa sa kanyang mga mata, pero hindi ito awa para sa isang mahal sa buhay. Awa ito para sa isang nilalang na nawalan na ng kaluluwa. Huwag mong madungisan ang salitang pag-ibig, Yasmin, sabi ni Kalis sabay bawi ng kanyang damit. Ang pag-ibig ay nag-aalaga, hindi nananakit ng matanda. Ang pag-ibig ay tapat, hindi nagnanakaw. Ang tanging nararamdaman mo ay pag-ibig sa sarili mo. Hindi! Sigaw ko habang hinihila ako ng mga pulis. Akin ang kumpanyang ito. Ako ang reyna dito. Wala ka ng pag-aari, Yasmin. Sabat ni Chancellor Chanda Victoria habang ipinapakita ang isang opisyal na dokumento. Lahat ng accounts nyo ni Datu Limbas ay formal na nang kinumpiska ng gobyerno. Ang lahat ng ari-arian na ninakaw nyo sa pamilya Balani ay ibabalik sa kanila ngayong araw. Pinusasan na si Datu Limbas. Wala na ang yabang niya. Nakayuko na lang siya habang kinakaladkad palabas. Samantalang ako, nagpupumiglas pa rin ako. Sumisigaw hanggang sa maramdaman ko ang lamig ng bakal sa aking mga pulso. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Kalis na nilapitan si Nanay Gunita. Nakapapasok lang sa hall. Tulak-tulak ni Laya sa wheelchair.
Yumuko si Kalis at hinalikan ang kamay ng kanyang ina. Tapos na po, Nay. Nabawi na natin ang karangalan ni tatay. Ang huling nakita ko bago isara ang pinto ng police van ay ang nangiti ni Nanay Gunita. Isang ngiting puno ng kapayapaan. Doon ko na-realize na sa huli, hindi ang pera ang nagpanalo sa kanila, kundi ang isang bagay na hinding-hindi ko makukuha. Ang isang pamilyang handang magsakripisyo para sa isa't isa. Nagsimulang umandar ang van. Ang dilim sa loob ay tila naging preview ng susunod na maraming taon ng buhay ko. Natalo ako, hindi ni Kalis, kundi ng sarili kong kasakiman. Nakalipas ang 6 na buwan, tahimik ang opisina sa loob ng gusali ng sinagtala. Wala na ang mga magarbo at malamig na dekorasyon na dati ay punong-puno ng pagmamayabang. Ngayon, ang mga pader ay napapalamutian ng mga litrato ng mga proyektong pangkabuhayan sa mga malalayong baryo. At sa gitna ng aking mesa, nakapatong ang lumang sulat ng pasasalamat ni Amang Bayani. Ito na ngayon ang Biblia ng aming kumpanya. Hindi na kami basta-bastang naghahabol ng kita. Kami na ngayon ang Sinagtala Social Enterprise. Ang bawat sentimong kinikita namin ay may bahaging napupunta sa mga scholar ni Papa at sa pagpapatayo ng mga bahay para sa mga matatandang inabandona. Huminga ako ng malalim at tumingin sa labas ng bintana. Ang lungsod ay abala pa rin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako pakiramdam na nakikipagkarera sa oras. Handa ka na? Lumingon ako. Nakatayo sa pinto si Laya. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit. Sa nakalipas na mga buwan, siya ang naging katuwang ko sa muling pagbuo ng kumpanya at ng aking sarili. Ang paghanga ko sa kanya ay unti-unti nang lumalalim. Isang pag-ibig na hindi nakabase sa kinang ng brilyante, kundi sa tibay ng prinsipyo. Handa na, sagot ko. Ngayong araw, ang unang pagkakataon, nabibisita ako sa kulungan, hindi dahil sa kailangan, kundi dahil gusto kong tuluyan na nang mapalaya ang aking puso. Pagdating namin sa National Penitentiary, ang amoy ng luma at semento ay bumati sa amin. Sa likod ng makapal na salamin, nakaupo si Yasmin. Wala na ang kanyang pulang gown at mamahaling alahas. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang balat ay maputla. At ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kislap ng ambisyon ay tila naging mga uling na wala ng apoy. Nang makita niya ako, sandali siyang natigilan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang telepono sa kabilang panig. Bakit ka nandito? Mahina niyang tanong. Para pagtawanan ako, para ipakita na nanalo ka. Umiling ako. Nandito ako para sabihing hindi na ako galit sa'yo, Hiyasen. Natawa siya ng mapait, isang tawang may halong luha. Pagpapatawad? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo ni Nanay Gunita? Pagkatapos kong sunugin ang bahay niyo? Kalis, huwag kang magpanggap na santo. Hindi ako santo, Yasmin. Tao lang din ako na nasaktan. Sabi ko nang may katapatan. Pero na-realize ko na ang galit ay parang lason na ako ang umiinom pero inaasahan kong ikaw ang mamatay. Hanggat daladala ko ang puot sa'yo, hindi ako tunay na magiging malaya. Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako at ang nanay ko sa kapayapaan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Yasmin. Yumuko siya at hindi makatingin ng diretso sa akin. Wala na akong hihilingin pa, Kalis. Nawala na ang lahat sa akin. Ang pera, ang pangalan, lahat. May natitira pa sa'yo, Yasmin, sabi ko bago ako tumayo. Ang pagkakataong magbago sa loob ng mga pader na ito. Sana, sa paglabas mo balang araw, ang Yasmin na makikita ng mundo ay ang Yasmin na may tunay na ningning ng pagsisisi. Ibinaba ko ang telepono at naglakad palabas. Pakiramdam ko ay may mabigat na kadenang natanggal sa aking mga paa. Sa labas, sinalubong ako ni Laya ng isang matamis na ngiti. Hinawakan niya ang aking kamay at sa simpleng hawak na yon,
Naramdaman ko ang tunay na yaman na hindi kayang ibigay ng anumang bank account. Pag-uwi namin sa bago naming bahay sa baryo, Himlayang Payapa, isang mas simple pero mas matibay na bahay na itinayo namin sa mismong lugar kung saan nasunog ang dati. Naabutan namin si Nanay Gunita sa beranda. Masigla na siya. Kahit hindi pa rin siya gaanong nakakalakad, ang kanyang isip ay malinaw na. Hawak niya ang isang maliit na halaman na itinatanim niya sa paso. "Ne, nandito na po kami." Bati ko sabay halik sa kanyang pisngi. "Salamat sa Diyos, anak." Ngiti ni Nanay Gunita. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Laya. "Alam mo, Kalis, ang tatay mo, lagi niyang sinasabi na ang pinakamagandang tanawin ay hindi ang ginto sa ilalim ng lupa, kundi ang bunga ng pagpapatawad sa loob ng tahanan." Naupo kami sa tabi niya habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng mga puno ng niyog. Ang langit ay kulay ginto. Isang gintong hindi mo kailangang ipaglaban o ipanakaw. Isang gintong libreng ibinibigay sa lahat ng marunong magmahal. "Nay," tawag ko sa kanya. "Bakit, anak?" "Salamat po dahil hindi kayo sumuko sa akin nung bulag pa ako sa pera. Salamat po dahil kayo ang nagsilbing kompas ko pabalik sa totoong ako." Hinawakan ni Nanay ang kamay ko at ang kamay ni Laya. Pinagdugtong niya ang mga ito. Ang anak ng isang bayani ay hindi sinusukat sa kanyang kumpanya, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan ang kanyang pinagmulan. Sa sandaling iyon, alam ko na sa wakas, nahanap ko na ang aking tunay na kaharian. Isang kaharian na walang korona, pero puno ng pag-ibig, dangal at kapayapaan. Ang simoy ng hangin sa baryo Himlayang Payapa ay may dalang amoy ng bagong pitas na sampagwita at basang lupa. Sa harap ko, isang simpleng puting marker ang nakatayo sa ilalim ng matandang puno ng nara. Nakasulat doon ang pangalan ng aking ama, Amang Bayani Balani. Ngayon, ang araw ng inaugurasyon ng Bahay Pag-asa ni Bayani. Hindi ito isang magarbo at matayog na gusali na gawa sa salamin. Ito ay isang malawak at maaliwalas na sentro para sa mga matatandang walang pamilya at mga batang nais mag-aral. Itinayo namin ito gamit ang mga natirang ari-arian na nabawi namin sa tulong ng mga taong nasa Sotayan Ngiya o ang listahan ng katapatan. Tumingin ako sa aking paligid. Narito si Chancellor Chanda, si General Mendez, at marami pang iba. Hindi sila narito bilang mga makapangyarihang opisyal, kundi bilang mga kaibigan na naging bahagi ng aming muling pagbangon. "Handa na ang lahat, Kalis," bulong ni Laya sa aking tabi. Hinawakan niya ang aking kamay. Napakasarap sa pakiramdam na ang kamay na humawak sa akin nung ako ay nasa putikan ay siya ring kamay na kasama ko ngayon sa aking tagumpay. Ang aming kasal ay gaganapin sa susunod na buwan dito rin sa probinsya. Isang selebrasyon na hindi para ipakita ang aming yaman, kundi para ipagdiwang ang aming pag-ibig. "Nay, kayo na po ang magbukas ng ribon." Aya ko kay Nanay Gunita. Nakasuot si Nanay ng isang magandang barot saya, kahit may katandaan na ang kanyang mukha ay nagniningning sa ligaya. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Sa tulong ng aking alalay at gununting ang ribon, nagpalakpakan ang mga tao. Pero sa gitna ng ingay, ang tanging naririnig ko ay ang bulong ng aking puso. Minsan, naging milyonaryo ako na ang tingin sa mundo ay isang malaking paligsahan. Akala ko, ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng kumpanyang hawak ko at sa kintab ng sasakyang minamaneho ko. Pero sa bawat hakbang ng aking pagbagsak, natutunan ko ang katotohanang pilit kong kinalimutan. Ang tunay na yaman ay hindi nakatago sa loob ng mga vault ng bangko. Ang tunay na yaman ay nasa bawat ngiti ng aking ina na ligtas at inaalagaan. Ang tunay na yaman ay nasa katapatan ng mga kaibigang hindi ka iiwan sa oras ng dilim. At higit sa lahat, ang tunay na yaman
ay ang dangal na iniwan ng iyong mga magulang na kailanman ay hindi mabibili ng kahit anong halaga. Nilingon ko ang portrait ni Papa na nakasabit sa main hall ng center. Tila ba nakangiti siya sa akin? Tila ba sinasabi niyang, "Nagawa mo rin anak, nahanap mo rin ang tunay na ginto." Tumingin ako sa langit. Maliwanag ang sikat ng araw sa sinagtala, pero mas maliwanag ang kinabukasan na naghihintay sa amin dito sa Himlayang Payapa. Wala na ang takot, wala na ang puot. Ang tanging natitira ay ang pasasalamat sa bawat pagsubok na nagpatatag sa amin. Ako si Kalis Balani, at ngayon, alam ko na ang ibig sabihin ng pagiging tunay na mayaman. Dito na po nagtatapos ang kwento ng paglalakbay ni Kalis, isang kwentong nagpaalala sa atin na ang pag-ibig at pagpapahalaga sa ating mga magulang ay hindi lamang isang obligasyon, kundi ang pinakamataas na uri ng dangal na maaari nating taglayin bilang tao. Ang yaman at kapangyarihan ay maaaring maglaho sa isang kurap ng mata, ngunit ang kabutihang loob na itinanim natin sa puso ng iba at ang pagkalinga sa ating mga magulang ay mga kayamanang hinding-hindi mananakaw ng sinuman. Ang pagpapala ay laging sumasa iyo kapag marunong kang lumingon sa iyong pinanggalingan at magpahalaga sa mga taong nagbigay sa iyo ng buhay. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig mula sa unang kabanata hanggang sa huli. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ni Kalis, Laya at Nanay Gunita. Ano po ang inyong naging paboritong bahagi? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment niyo po ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil binabasa po namin ang bawat isa sa inyong mga mensahe. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan, at syempre, mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming uploads. I-click nyo na rin ang notification bell para kayo ang unang makarinig sa mga panibagong kwento ng puso. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, mga kakwento.